My name is Kenika. Hello everyone! Hi dreamers! How are you all doing? Tapos na po tayong mag-wash ng ating face. Because for now, gagawin po natin yung makeup tutorial. Charot! Hindi, yung... i-share ko lang yung ginagawa kong usual makeup routine para po makita ninyo kung naging transformation ng bading aray ko. I feel so big now. Naglagay na po tayo ng ating So dito tayo kasi yung ilaw. So naglagay na tayo ng ating nag-wash na tayo ng ating face, naglagay na tayo ng ating toner. Tapos naglagay na din po ako ng niacinamide. Ito siya from The Ordinary. So hindi po ito paid advertisement pero baka naman The Ordinary. Ngayon, kasi yung mukha ko, may mga may mga tigidig-tigidig ba? Kasi nag-aalaga kasi kami ng pato before. Nag-aalaga kami ng pato. Ano ba yung pato sa bibi, mga ganun ba? Yan, nag-aalaga ko ng bata pa ako. Tsaka mga gansa. Tinutuhik-tuhik dito. Kaya yan. Tapos dito ako inano ng mga gansa. Kaya, may mga butas-butas. Ngayon, may tinatawag po yung makeup industry para po sa mga is may tinatawag siyang pore fillers. Kasi yung concealer lang, kinukonceal lang niya lang. Pero hindi niya, kasi yung skin, ito yung skin, di ba? Pag concealer, straight lang yung concealer. So kung ano yung texture ng skin mo, yan din ang ipa-follow ng concealer. Ngayon, may tinatawag na pore filler. Ito siya, this is by NYX. So, ang ginagawa ng pore filler, pag ganito yung skin mo, no? Tapos, syempre, may butas-butas man ako dito. So, may ganito siya. So, balito yung skin mo, ha? May butas. Ang ginagawa ng pore filler, finifill niya yung butas para maging ganito yung ma-straight yung skin mo. Para paglagay mo ng foundation, magmukha siyang Pero hindi ko ito ginagamit. In the past, few months, actually. Ngayon ko lang ito gagamitin to be ulit pala. Ngayon ko lang siya gagamitin ulit kasi ayoko ng mga buong effort na makeup. Pero just for the sake of showing to you, ito po yung ginagawa. So, ginagawa siya ng ganyan. Doon lang sa mga mo, sa mga butas-butas. Pinagpala tayo ng kabutas-butas. Pag ganun talagang buhay. Hindi talaga perfect si Lord, di ba? Hindi ka talaga bibigyan ng perfect life. So, kahit na yung mga maganda, mga makikinis, iniiwanan pa rin naman, di ba? Charot! Ayun siya, so. Tapusin na natin to para ma-fill out siya. Tapos, yun lang. Yun lang. Pero normally naman kasi hindi naman ako nababothered nito. Pero at times, para lang look pretty, di ba? Ayan. Gusto ko sana sa kabila kasi talaga yung mukha ko ba. Pero ang ilaw kasi hindi siya enough. Lipat tayo, ha? O, di ba? Pangit kasi yung ilaw dito. Ito na lang tayo. Ayan. Dito pa din po tayo. Balik tayo dito. Ayan siya. So, maglalagay na tayo ng ating foundation. Ito kasi yung mesa. Ito pa yung ating ginagamit na foundation. L'Oreal True Matte Super Blendable Foundation. 3.D or 3.W beige or golden beige yung kaniyang tone. Ano ba yan siya? So, yan. Ito siya. Diba? So, ginagawa ko, kasi I'm using, depende kasi sa anong gagamitin ninyo. Kung gagamit kayo ng malaking sponge, pwede nyo yung apply sa sponge right away. Ako naman, gagamitin ko kasi yung yung beauty blender. So, lalagay ko siya sa kamay. Ito lang siya, no?
Ginawa ko ng salamin yung camera talaga fully. So, sana okay siya. Kinamay ko lang siya para mas easier yung kanyang pag-apply. So, syempre, kung kukulangin, dagdag ka pa. Ayan. So, ito pa yung nagamit ko beauty blender. Naisip ko, ilagay ko na lang yung salamin sa gilid para... So, blend na po natin siya. Hindi po tayo expert ha. Sabi nila dab-dab lang, dab-dab-dab. Pero minsan kasi nahihilo ako kaya very mild lang yung pagdadab-dab ko para hindi ako mahilo. Tapos, siguro natin yung mga ano. Nasanay kasi ako sa amin yung mga mini-makeup po talaga. Ano siya? Yung sponge talaga ba? Ang nakasanayan kasi mga Kokoryo. Kasi mura lang, di ba? Dito kasi maraming options. Tapos, almost same lang din naman yung price. So, why not go for something ano? Matagal ko na ito siyang nabili. Kailan pa ba ito? Kasi minsan lang tayo nag-makeup, di ba, ng full. Very haggard sa salamin ko ay. Hindi ako maano, bro. Feeling ko lalagay pa ako ng extra. Ako salt. Okay na ba? Mag-extra tayo. Hopefully makalabas ako mag-coffee pero depende pa. Kung narating si Nico, ito lang natin extrahan. Hindi na ako nag-concealer kasi very long process na. Very long process na kasi siya. Tapos yung under eye natin kasi hindi naman tayo kagandahan. Very haggard naman tayo. So, dab-dab ko lang siya. Dapat kasi, ang tawag doon. Nasanay kasi ako before, may ginagamit kong sponge siya, no? Tapos, naano natin siya? Nilalagyan natin ng, binabasa natin ba? Yung kasi yung uso sa mga bading before ba? Doon din ako nasanay. So ito na po siya. Pinadry up ko lang siya konti. Medyo wet pa siya. Tapos kailangan pa siyang maglalagay kasi ako ng foundation powder din. So, ito yung nagiging mix ko lately. Para ma-even out po. Kasi yung finish nito is siya, blending. I don't know if maybe sa kasi na-feel ko ngayon hindi siya nagdikit. Maybe it needs more time. Kailangan natin paano? Pakit na si Bading. Kung pakit Bading. May dimple pala ako dito. Oh. Tapos dito. Dito din pala. Kailangan kong i-focus yung pagpapano ng mukha ko. Pero kitang-kita siya dito, oh. No? Ba't parang mas na-clear siya? Nilagyan natin siya ng Anyway, yun na siya. Lalaban na siya. So, maglalagay na tayo ng ating tinatawag na foundation powder. So, ito pa yung ating ginagamit. Mumurahin lang siya kasi poor lang naman tayo. Pero, of course, later on, baka maging rich tayo konti. Maka-afford tayo ng mas maganda. But, I'm using Sephora. Sephora mattifying press powder. Ito siya. Yan yun yung ating background, ha. Yun talaga siya ang buhay. Ito ang buhay sa Toronto. Hindi pa naman tayo.
siya. Maglalagay na tayo para ma-brush out siya. Tapos ma-even din yung kanyang yung tone ng ating skin. Kasi yung may other parts na hindi siya even. Siyempre sa mga baguhan sa pag-makeup, hindi naman kasi lahat naglalagay ng makeup. Kahit ako, pag hindi naman akong foundation, yun lang cream, tapos blush on konti, lip liner, lip tint pala, ginagawang blush on, ko. Ano siya? Siyempre, sa leeg din konti para ma-even out. Kasi tinan nyo, diba, yung color, oh. Ito talaga masyadong feel yung texture ng skin ko today. May mga times, no, siguro sa proper sleep, na dumidikit ka agad. Yung mga times din, siguro ipapaano ko na lang siya. Papalamig. So, I will let the foundation blend in muna. No, medyo nakaka-haggard siya. Pak! Wait a bit. Pa-blend muna natin siya, ha? Ayan. Medyo settled na siya a bit. At maglalagay na tayo ng piluka. So, yung iba, marami pa silang mga highlighter. Sorry. May postman. Maglalagay tayo ng piluka. So, ayan siya. Reusable po itong piluka ko. Tinanggal ko po yung dating adhesive niya. So, now we're gonna put it. So, lagyan natin siya ng maraming adhesive. Naalala ko before, naglalagay ako ng piluka. Masyadong kasi nagtitipid tayo, diba? So, doon tayo sa mumurahin lang. Kaya, yun. Ay, hindi naman mumurahin. Medyo siya, pero paulit-ulit na ginagamit. Kasi sayang naman ito natapon. Yung mga mayayaman dyan, kayo, go! Make it disposable. Pero ito naman siya, pwede naman siyang So, usually, nilalagay ko ganito siya. Hindi siya masyadong makapal, pero hindi siya masyadong manipis. Para, paglagay mo, masiset mo talaga siya. This is, yeah. This one is for the right side. Ano lang natin ang ating pilig mata para hindi siya hindi siya mag-kontra sa Kasi 'di ba pagkalagay mo, pag may isang pilik mata siyang natamaan, tapos ma-change yung form niya, ganito siya ma-touch siya ng magayto siya, makati sa mata. And medyo na siya, medyo dry up, so lalagyan na natin siya. So, sa gitna ko, sine-check sa gitna kung paano siya So, hinawakan ko siya sa gitna, tapos sa gitna ko siya ng mata nilalagay. Ayan siya, diba? Tapos, syempre, kasi medyo dry na yung push natin siya dito. Habang ginagawa ko to, alam ko po na marami ang nawindang sa mga pangyayari sa bahay ng Team Blended at saka sa buhay natin dito. Pero, syempre, iwas-iwas muna tayo sa mga chismis and alam natin na may kanya-kanya tayong mga pinaghuhugutang opinion kasi we all live different types of life and we are faced with different types of struggles and ways to survive. So, ngayon, hindi ko na siya masyadong iniisip at saka ang sa akin lang is to give them space to work out what needs to be done and we wish for nothing but the best for Papi and Ate Steph. So, ngayon, yan muna natin sila to figure it out and ask for help and I'm happy that they're seeking help right now. Patuloy muna tayong magpaganda and i-check natin kung sakto ba itong mga pinagagawa natin kasi parang feeling ko na lumagpas sa kabilang side. Helpful naman itong Chani kasi nakakatulong siya ma-set. Ayan. So, the goal niya is
Ang mahirap na part is yung dito na part kasi the goal niya is para it should look natural. So, dapat makahilera siya sa linya. So, gumagamit din ako ng chani or itong puller. So, pinupush ko siya para talagang matamaan niya talaga yung skin. Kasi minsan, hindi pa lang natatamaan yung skin. Minsan, ano lang siya, nakadikit siya sa pilik mata. Ito na po siya. Siyempre, ang next naman, nilagay natin yung isa. So, nag-touch talaga siya sa kanyang pilik, yan pala, medyo natural siya tingnan. Oh, di ba? Hindi siya talaga siya natural, di ba? Pero my point is, at least, nakahilera siya ba? And it's really touching yung base ng ating eyelashes. So, lagyan mo natin ito ng, importante po yung mga dulo. Kasi di ba kapag kalagay mo, hindi pa siya automatically ma-set. So, i-adjust mo pa siya to match your face. So, I think this is very, very important. Tapos, ganito, pag kalagay mo, hindi po natin siya ilalagay kaagad. Let it dry a little bit. Para, unang dikit mo lang, may sufficient power na siya na magstay. Kahit na ma-blink-blink mo yung mata mo kaagad. Makapag-stay na siya. Pero, magsistay siya, pero adjustable. Ganon. Diyos ko. Lamig ng kwarto namin. Yun, pa ako na talaga nalalamig. Nagmedyas na nga ako. Ito lang. Air dry. Tapos, let's put in the other one. Ayan. Try mo natin hindi magamit ng chani. So, ang ginagawa ko from the top, pababa. Papunta sa root. Kasi, para yung pilik mata mo, talaga siya sa pilik mata. Yan ang ginagawa ko. Ewan ko lang sa iba. Just making sure ba na, siya. Here we go. Ay, lang. Gitna. Don't forget the center. And ayan, o diba? Tapos, ayun, tingnan nyo siya. Ito siya pag normal. So, hindi talaga siya totally dikit. Ay, hindi talaga siya. So, hindi siya nag-match. Sa ko. So, ang technique dyan, kapag hindi talaga ganito, maglalagay lang tayo ng eyeliner dito to cover. Diba? And ayan, so finalize ko lang siya ng ganito. And let's add up some more of our compact powder. Ito yung ginagamit ko pala. Ang powder pala is it has to be a very big brush. So yung iba naglalagay ng mga highlighter, yung whiter na powder dito sa ilalim ng para pa malagyan siya ng emphasis yung under eye. Pero feeling ko laki ng eye bags ko. Yan yun na ha. No judgment. Charot. Ayan. So, for now, we're gonna do our eyebrows. Brush ko lang siya saglit. Tapos, drawing. So, ang ginagamit ko is, naman to siya? Ano ba to? Basta yung mura doon. Brown siya. Pero kung gusto mong pwede naman siyang black ang gamitin mo. Pero, minsan minimix ko brown and black. Ganun, para hindi siya very i-try natin siya i-mix ha. Ang gagamitin natin is black for the line, tas brown for the inside.
Ayan. So, yung eyebrows po pala, always make sure na dito from makapal to manipis. Yun lang ang advice ko. So, yung iba, basta ganito na yung forma. So, ang style ngayon is, it has been a style before, makapal to manipis siya. So, nalagay na tayo ng black. Lagyan natin siya ng brown sa loob. Yung mga makeup artist kasi nabibili pa sila ng mga specific brow na brush para ma-forma talaga. Ay ako, ayoko nang bumili ng ganun kasi magastos. So, pwede naman siyang ganito kasi hindi naman tayo professional makeup artist. Putay. Yan. Ganun yan siguro. Tapos, ano na natin siya? I-forma. Ito kay ate to nalagay sa makeup kit ko. So, ito lang ginagamit natin. Yan. So, medyo on point na siya, diba? Yan. Kabila naman. Diyos ko. Hindi madali, Diyos ko, sabi nila ang hindi madali mag-makeup ng So, saan na kayo si Nico? Pauwi na daw siya. Tapos pa rin siyang pisilin para siya. Tawag doon, pointed yung dulo niya. Kasi yan po yung purpose. Dapat pointed. Kasi ginagawa ng ibang makeup artist talaga to put a very very strong emphasis sa kanilang kilay. Nilalagyan nila ng ng highlighter dito tsaka dito. Yung parang foundation siguro yan or hindi ko alam. Hindi ko pa na para white talaga dito. Mag-white talaga siya para may emphasize talaga. Pero ako, wag na. Pwede pala ako maglagay ganito pala, Dito yung magamit ng white kasi ito yung ating Maybelline na matagal na siyang lagyan na lang natin para may eksena. Dapat manipis na manipis, yung straight line lang yung brush na gagamitin natin. So, ganito. So, ganito, diba? Straight line lang siya. So, gagamitin ko dito yung puti. Hindi pa to siya yung highlights, ha? Lang to siya for the char. Light lang yung effect niya, pero yan mo na. Usually, ang gagawin din ng iba, bago maglagay ng, tawag nito, piluka, is, inaano mo na siya, nagbe-blending muna ng sabi ko, carry on. Go. Tapos yung iba dito, nilalagay nila ng ganito ba? Ganyan, pero dito tayo maglagay, okay na yan siya, no? Tapos ko ng aking mukha. Ayan, so we are done with our kilay. Meron pa pala siya. Ang last yung ginagawa is binabrush up ko yung dito. So, iset muna natin siya ng ganito. Tapos wala kasi tayong mga cream, mga ganun. So, tayo, modern, improvise. May mascara ako na hindi ginagamit. Ito na lang ginagamit ko pang kilay. Sa roots, sa base lang naman siya dito. Tapos wala lang masyadong makapal. Diba?
Oh, parang correct na siya. Ayan, so maglalagay na tayo ng ano, ng ating baseline. Mamaya na ako maglalagay ng eyeliner dito para ano siya. Pag-isahin lang natin. Ito ang gagamitin natin, Revolution Makeup London. Ito yung bigay ni Mami Rose. So, marami siyang palettes. Marami siyang shades. So, for today, ang ginagawa ko usually, naglalagay ako ng base, yung parang crease. So, makapal siya na brush. Ginagamit ko lang siya. Para ma-naturalize niya lang yung ating Yan, oh. Diba? Kita ba? Outside ng mata lang siya para makita ninyo. Tapos, mag-ano tayo ng darker color para defining siya. Ito naman, darker color siya. Same brush pa din ang ginagamit ko. Kasi, wala tayong maraming brush. Ganito siya. Sa kabila naman. Yung iba, madali lang kahit pero kasi marami silang mga gamit. Mabilis lang nilang mahanapan ng paraan. Medyo glittery pala itong binigay na sa akin ni Mami Rose. Yan siya. Pantay ko lang. So, ito siya pang blend ko. Ngayon, ito na po tayo. So, ito siya, tinatawag ko siyang defining brush. Gagawa ko ng sariling finer brush po siya, tinan nyo. Ganyan. So, ito na yung ilalagay ko para sa ating blending. So, ang gagamitin ko ditong color is itong black. So, ito malipis na linya lang yung ginagawa niya. So, eksena ka lang. Parang ganito siya, yung forma niya. Yan lang siya. Hindi siya mapantay. So, gawa ka lang ng simple line muna, tapos yun na yung follow mo ng stroke para di ka mahirapan. Ito no. So, sa akin, I think it's better po na ganito ka. Kasi kapag nagaganito ka, makikita mo yung forma ng crease mo, yung dito sa mata ba. So, yung mga walang mata, walang yung line, maano nila kung saan sila maglilinya pag ganito. Kasi yung iba, magaling sila magpikit-pikit ng mata, hindi ako magaling ng ganun. So, hayaan nyo na. Improvise ulit. Tapos ito, ganito na siya, no? Ayan, i-blend na lang natin siya. So, ganito.
Ito pa yung ginagamit ko yung kanina. Yung para ma-blend ko siya. Hindi siya ideal kasi yung ano ko ba, yung ilaw ko. Hindi siya ano, pero yan yun na. Yan na yun siya. Mukha ko naman to. So, i-blend natin siya dun sa ating base. Para po hindi maging strong yung solid yung kanyang lines. Hindi pa pala na siyang correct. Ayan. Tapos maglalagay lang tayo ng yung highlights na ano dito sa taas. Ayan, maglalagay tayo ng highlights para sa kilay. Tapos ito din sa ano ng mata. Ito yung gagamitin natin from Revlon. Ito yung mura. Yung puti ang gagamitin natin. Konti-konti lang siya para lang ano. Ito lang mas define yung sa ano ng mata. Mas marami. Gusto ko din makano ng makeup kasi 'di ba? Naging ano ko din 'to. Naging racket ko din to ng college. Ayan, so may paano na tayo. Ayun na. Tapos naglalagay tayo ng eyeliner dito, tapos dito para malinya yung ating pilik mata. Tapos blush on, tsaka lipstick. Ito yung ginagamit kong, ito pa yung ginagamit nating eyeliner. Ayan, Revlon pa din siya, color stick, mura lang. So small line lang siya dito. Medyo ano siya. Ayan. Tapos yung ginamit natin pang define na black, i-ano din natin siya dito para may ano siya na effect. Hindi mo nalagyan ng extra. Para yung tira niya lang ang lalabas. Ayan, defining a little bit. Para maging shadow lang siya ba? Tapos, pwede mo siyang gamitin pang ano, halaka. The same one we will use for our nose line. Dito lang ako mag-nose line, makapal dito, no? Tapos, yung brush naman kanina yung gagamitin natin.
para ma-define siya. Kulang naman tayo sa gamit, pero kaya naman niyang anuhin. Ay. Wala naman siya kulay. Ayan, sa may nose line na po tayo. So, ito naman yung ating gamit na blush on. Another one from Revlon. Ayan. So, blush on na po tayo. Sorry, nagka-issue tayo sa ating battery. Ito na nga. Dito ko na siya nalalagay. Kasi gusto ko siyang may halong sweetness ba. Hindi makaw masyadong ano sa aking foundation today. Hindi totally nag-blend. Pero, yan mo na. Diba? Baklaan. Yan mo na. Lagyan mo din dito konti. Tapos pwede din dito. Dito. Yan, para malaval-laval. Diba? Ang na po siya. Tanggal na yung ating ano sa buhok. Tapos, lipstick na tayo. Ito ating gagamitin na lipstick. Revlon siya. Shade 008. Ano siya? Revlon New Matte 008 Show Off. Ito na po yung final. Tapos, mag-finishing tayo ng foundation. Para lang ma-finalize siya. Ito na po siya. Hindi ko na po dinodoble yung yung sabi ng iba na para mag-match siya masyado. Okay na po ako sa ganito. Po, next time, pag gusto nyo po yung paper, yung tissue, ganun yun siya tapos lagyan, apply kayo ulit. So, okay na ako. Mag-final lang tayo. And then, eyeliner. And of course, setting spray. Ito po yung ating setting spray na ginagamit. Revolution. Simple to sa ating face. Paubos na siya. Wala siyang laman. Ayan. So, this is it. We're ready to go to sleep. Okay lang ba, guys? Ito po siya more, hindi siya direct sunlight. So, di ba? This is your pretty girl, Nika! Ito po siya sa sa lalabas tayo para makita niyo po yung kanyang full face. Wait lang. So, feeling ko kailangan ko ng better applicator para sa ating foundation. May smell! Oh! Ito pala siya, nagmamariwana. So, yan siya. Tingnan yung mata ko, ha.
Maganda ba? Try lang po tayo kasi din alam kung effective ba siya or not. Pero laban lang, di ba? Ang blush on ko, minsan nag-change ako ng blush on yung dark red para medyo ano din siya. Tapos minsan brown din siya para pero kung brown yung blush on ko, dapat hindi masyadong red yung lipstick. Medyo darker din para mag-match siya, no? Ano ang sabi sa ating makeup? Are we pretty? Pero hindi talaga ma-perfect yung aking nose line. Kasi ang ilaw doon, pag may makeup ko, nahihirapan tayo. Pero laban lang, laban pa din.